Salamat po dahil ang karamihan sa amin ay hindi na inosente sa iyong pag-ibig at kami ay nakikinabang sa pagpapahayag mo kung gaano ka kadakila sa buhay ng isang tao. Kami po ay muli nagpapakumbaba sa iyo, sa iyong salita na siyang nagligtas sa amin, nagdulot sa amin upang makilala ka namin mula sa iyong pangalan, hanggang sa iyong mga kayang gawin at ginawa at gagawin pa sa lahat ng iyong pangako. Kami po lahat ay nagpapasako sa iyong pagkilo sa pamamagitan ng pamamahayag ng iyong salita. Tago mo po kami sa iyong likuran, sa lahat po ng mga anak mo na nanonood online, maging sa mga anak mo na rin nandito, lalo na po sa mga iyong mga lingkod. Hangad namin na hindi ito maging isang bagay na narinig na namin noon, kundi magkaroon kami ng tenga na sa tuwing tatanggapin namin ang iyong salita ay magdulot sa amin ng kagalakan na tila ba nakatanggap kami ng isang salita o biyaya na hindi pa namin nararanasan sa aming mga buhay. Tulad nga po sinabi mo sa iyong pangako, ang mga taong may malinis sa puso nakakita sa iyo. At sa paglapit ng iyong mga anak, kami po ay nagpapasalamat dahil bukas ang iyong kaharian para sa amin sa tuwing kami ay lalapit sa iyo. Kapatid, total, nandito naman tayo lahat, maging sa mga nasa online. Pahayag natin sa Panginoon ang ating mga sitwasyon. Kausapin natin siya. Sa biyaya mo, Panginoon, kami nananahan sa iyo at mga anak mo na ito na lumalapit sa iyo. Kami po ay nagkakaroon ng kagalakan dahil alam namin na hindi mo kami matitiis kung tapat at ang aming mga puso ay tunay na nagpapahayag ng aming pangailangan sa iyo. Salamat because your understanding is infinite at hindi masukat at higit pa sa pangunawa ng tao. Salamat po, ikaw ang Diyos. At ang pag-ibig mo na hindi masukat ang lumuklob sa aming lahat na hindi namin maranasan pa o makita o madinig anumang tinig na hindi nararapat sa lugar na ito. At anumang koneksyon at impluwensya ng kaaway at lahat ng tinig, maging ang aming sariling tinig ay aming binibitawan at sinasara namin ang aming mga tenga upang magbigay daan, upang marinig naming maigi ang iyong salita sa aming buhay. Panginoon, may mensahe ka higit sa kaya kong ituro sa kanila. And I thank you, Lord, hindi kami mananahan sa gawain lamang na ito. Hindi kami mananahan sa tagapagturo o sa mga aming ginagawa ngayon, mananahan kami sa iyo. Gawin mo ang nais mo, malaya ka, Panginoon, sa pangalan mo, Jesus. Amen. Puna tayo lahat. Basahin natin ang unang verse. So, bago ako magsimula, sa mga susunod na linggo ay ibabalik na uli natin evangelism service natin, kung paano natin ito pinatakbo noon, upang mga luluwa. So, siguro kahit mga February, ganyan. So, mapapansin nyo, iiksi na naman yung ating mga preaching. Dati naging 30 minutes, humaba na naman. Hanggang sa naging 1 hour and 30. Pero muli, for the intention to bring just the good news at ang kaligtasan ay maipahayag sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan ay gawin natin ito para sa kaloob. Dahil ito naman talaga ang kalooban ng Diyos. Totoo yung sinabi ni Genesis nung nanonood din ako last time ng
isang malaking event ng isang malaking relihiyon, ay nalungkot din ako habang pinapanood yung mga tao na may iba siguro doon ay ginagawa yon para sa dahil may maling motibo o maling pamamaraan or hindi tamang gawi. Pero ako naniniwala kung may mga taong lumalapit din dahil humihingi sila ng tulong sa Panginoon. Pero hindi lang talaga nila kilala ang Panginoon. Hindi pa nila talaga nalalaman ang pagsambang hinihingi ng Panginoon. Kaya I can relate talaga. Nag-uusap din kami ni Genesis, to God be the glory for the confirmation. Nung kinento niya sa akin, nalulungkot siya. Ay, hindi, pinost niya yun sa GC. Actually, the same feeling. Nalulungkot din ako. Dahil napakaraming tao ang naghahanap ng himala, ng kapangyarihan ng Diyos, pero hindi nila nalalaman, hindi nila nikilala ang ating Panginoong Jesus. Kaya yun, lalo ko nagka-burden tuloy sa, syempre, bilang nakakaalam ng mabuting balita na anong ginagawa mo, di ba, sa buhay mo. Samantalang itong mga taong ito, hindi na nila alam gagawin nila, kaya gano'n na lang yung ginagawa nila sa buhay nila. Kasi ayun yung nakagisnan, ayun yung alam nila. Although, valid naman talaga na pwede tayong makaramdam ng galit o sama ng loob dahil mali. Di ba? Pag mali, talaga namang galit. Pero, sa kabilang banda, kung tayo'y magagalit sa mga taong nakikita natin na gumagawa nun, pero hindi naman natin nagagawa yung ating bahagi, para ipaalala sa kanila at malaman nila yung mabuting balita, mas maiking makaramdam na lang tayo ng kalungkutan. Lalo na kung alam natin nagkukulang din tayo sa kanila. Actually, yung mga tao na yun, responsible natin din naman. Mga Pinoy at mga taga-Tondo, mga kapitbahay natin. Sa maraming pagkakataon, naging, aminin ko, kahit di naman ako, nagiging tikom ang aking bibig. Pero salamat na lang din sa biyaya ng Panginoon dahil sa kabila ng yon ay hindi ko rin naman pwedeng isisi sa inyo kung mapapahamak yung mga tao na yun kasi nga may pananagutan din naman nila yung kanilang mga sarili. Pero sa kabilang banda, syempre, sabi nga sa Romans, paanong magpapasalamat ang tao sa Diyos? Una, kung walang magpapahayag, di ba? Paano nila makikilala ang Panginoon? Paano nila tatanggapin kung hindi nila kilala? Kaya, yun. Ayun ang purpose ng ating church kung bakit tayo. Siyempre, isang banda, ang purpose talaga natin is to keep our faith strong, di ba? May equip tayo. Kaya, dalawang bahagi talaga ang church. Mapatatag ang pananampalataya ninyo at ang kalahating banda nito ay may pahayag yung mabuting balita sa mga taong hindi pa nakakilala. So, ayun lang. Gusto ko lang ding ipahayag din ang aking sentimiento sa mga ganong tao. Mas mababa ang loob ko dun sa mga ganong tao kasi sila hindi naman nila, karamihan siguro sa kanila, hindi talaga nila alam yung ginagawa nila. Pero tayo mga Kristiyano yan. Alam naman na natin ang pag-ibig ng Diyos. May mga bago ba dito? Wala namang bago. So, pag-usapan natin ito ayon sa kung paanong naisang banal na spirito kanyang kausapin. In Proverbs chapter 16, verse 9, the heart of man plans his way, but the Lord establishes his way. So, dalawa ang kumikilos dito sa verse na ito. Una, ang tao daw ay magpaplano. So, may kalayaan ka magplano at maghangad. Siyempre, kaya ka nagpaplano, may hangarin ka. May kagustuhan at may mga preference ka sa iyong buhay. Kaya ka magpaplano personally sa iyong buhay. Pero meron din sa kabilang banda, but the Lord establishes His steps. Ang ating topic ay the power of man's will. Ang kapangyarihan mo. Last week, pinag-usapan natin ang kapangyarihan ng Diyos na ulitin ko na siya ang may control ng lahat ng bagay at kahit anong gawin natin ay sa bandang huli. Kaya nga Alpha and Omega, siya pa rin naman ang masusunod, ang kalooban niya. Kaya ang kapangyarihan ng Diyos ay ayaw ng mga taong hindi nagmamahal sa Panginoon.
Gusto lang ito ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. At hindi natin pwedeng ipilit sa tao na tanggapin ang mga gantong pagtuturo dahil kaya nga tayo nakalapit sa Panginoon, hindi dahil pinili tayo ng Panginoon, dahil hindi natin siya sinasamba dahil tinakot tayo ng Panginoon. Sinasamba natin ang Diyos dahil He drew us near to Him by love, sa pamamagitan ng pag-ibig. So tayo may kapangyarihan, sa kabila ng may kapangyarihan ng Panginoon ay may kapangyarihan din tayo sa buhay natin. Let's open our Bible sa Hebrew chapter 6, verse 1. Ito pala. Therefore, let us move beyond the elementary teachings about Christ and be taken forward to maturity, not laying again the foundation of repentance from acts that lead to death and of faith. Basahin natin sa Tagalog. Sakto lang din naman, wala namang bago dito, so it's a timing lang din. Kaya bilang matatagal ng sumasampalataya, dapat na nating iwan ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo. Hindi sinasabing i-abandona. Ibig sabihin, mag-move forward tayo. At magpatuloy sa malalim na aralin. Huwag na tayong magpabalik-balik pa sa mga aral tungkol sa pagsisisi at pagtalikod sa mga bagay na walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya ng Diyos. So binigay niya yung mga example, no? Ilan dito? Mga aral tungkol sa bautismo, pagpapatong ng kamay sa ulo, muling pagkabuhay ng mga patay at paghahatol ng Diyos na magiging kalagayan ng tao magpakailanman. Sa halip kung loloobin ng Diyos, magpatuloy tayo sa mas malalim na aralin. Upang hindi, tayong mga Christian, kung hindi talaga tayo mag-grow o hindi uusad ang ating pananampalataya, ang bilin sa atin kung hindi natin to gagawin ay isang warning upang hindi natin siya talikuran. So technically, ang sinasabi or biblically, sinasabi dito ng Bible, na tayo makakapanatili lang sa ating pananampalatayang Kristiyano kung tayo ay mag-grow. Kung magpapatuloy tayo, hindi tayo mananatili sa mga panimulang, tulad nga ng sinabi dito, ano yung mga elementary teachings, na paulit-ulit patungkol sa pagsisisi o pagtalikod sa kasalanan. So itong mga bagay na ito, hindi na dapat talaga issue to, lalo na sa atin na naglilingkod na sa Panginoon, na hindi na ito dapat ipinipilit sa atin, oy magsisi ka na sa kasalanan mo. O kaya naman na parang gumagawa tayo ng paraan para makatalikod tayo sa mga pagkakamali. Ay yung itong mga turo na ito ay para sa mga nagsisimula pa lang sa pananampalataya. Hindi naman masama na at dapat lagi natin itong ginagawa. Hindi masama na lagi nating iniisip yung kapag tayo ay nakakagawa ng mga pagkakamali ay, syempre, ang pinakatamang paraan talaga ay isipin natin kung ano yung sakripisyong ginawa ng Panginoon sa atin. Yung isipin lang natin, ito, common sa inyo to, laging sinasabi ni Pastor Apollo, na isipin mo lang na ikaw sana yung nakapako sa krus, pero ang Diyos ang napako sa krus. Yung i-imaginein mo yung nahihirapan ng Panginoong Hesus, yung maalala mo kung gaano kanya kamahal. Kasi yun naman talaga yung magdudulot sa atin ng totoong pagsisisi. Ngayon mga kapatid, hindi dapat mawala yon, foundation yon. Okay? Pero ang hinihingi sa atin ng Panginoon din, na habang natututunan natin at nalalaman natin, nagiging malinaw sa atin yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Ang nais din naman ng Panginoon sa atin ay tayo din ay mahalin natin siya mabalik. Kasi yun naman talaga yung magdudulot sa atin ng mas malalim na pananampalataya. Upang hindi natin siya talikuran, sapagkat kung tatalikuran ng isang tao ang Diyos,
Hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik pa sa Diyos. Naliwanagan na ang pag-iisip niya, nakatikim na ng mga biyaya mula sa langit, tumanggap na ng banal na spirito, nakatikim na ng kabutihang dulot ng salita ng Diyos at nakadama na ng kapangyarihang ipapahayag sa huling araw. Pagkatapos, kung tumalikod pa rin siya sa Diyos, hindi na siya mapagsisisi at mapapanumbalik sa Diyos dahil para na rin niyang ipinakong muli sa krus at dinala sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ito yung nakakatakot na sitwasyon. Naalala niyo yung teachings na sa Diyos walang imposible, pero merong sinabi na there are impossible sa Panginoon. Yung for impossible of God, naalala niyo yun last year. At kung babasahin niyo to sa English, ang sabi dito, it is impossible for a man to repent. Nakakatakot, no? Na parang, naku, ang isa daw tao na nakaranas na ng biyaya ng Panginoon, sana hindi ito maging condemnation sa atin, no? Pero ito yung sinasabi ng salita ng Diyos, eh. At ito yung kapangyarihan mo. Ito yung will mo. Ito yung pwedeng mangyari sa iyo this year. Kalayaan mo to. Sabi niya, it is impossible for man to repent. Basahin ko sa inyo sa English. Sa verse 4, it is impossible for those who have been once enlightened, naliwanagan na, who have tasted the heavenly gift, natikman mo na yung mga biyaya sa kalangitan, who have shared in the Holy Spirit, tinanggap mo na yung banal na Spirito, who have tasted the goodness of the Word of God, and the powers of the coming age, and who have fallen away to be brought back to repentance. Ito yung pinaka-ayokong mangyari. Sige, takot na takot ako dito. Ito yung motivation, isa sa mga motivation ko, kung bakit, or siyempre, hindi lang ako, sa ating lahat, kung bakit, alam natin, kapag may isang bagay na alam natin na magpapalamig ng pananampalataya natin, o magpapabigat sa buhay pananampalataya na talagang iiwasan mo kasi merong point of no return. Sabi mo sa katabi mo, may point of no return. Ito hindi to sa mga unbeliever, para to sa mga believers. It is impossible to live a holy life without the Holy Spirit. Imposible talaga. Kung gusto mo mamuhay ng banal at sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi sa ayon sa lakas talaga natin, kundi sa kapangyarihan ng banal na Spirit. But on the other hand, pakinggan mo to kapatid, even though you have the Holy Spirit, it is possible for you to live an unholy life. Tagalugin ko, kahit na tinanggap mo na si Lord at tinanggap mo si Jesus, syempre tinanggap mo rin ang Holy Spirit at ang pag-ibig ng Ama, posible pa rin sa isang tao na mamuhay ng hindi banal. Huwag na kayong mahirapang maghanap pa, tignan nyo na lang ako. May mga panahon nakakapamuhay ako ng hindi banal. O kung gusto mo, tignan mo yung katabi mo, yung nasa likod mo, o nasa harap mo. Maghanap ka ng mga examples. It is possible. Bakit posible yun, Pastor? Kasi nga, sa kabila ng kapangyarihan, sa kabila ng biyaya ng Panginoon, meron ka pa rin talagang free will. At para sa akin kapatid, kaya siguro ibinigay ito ng Panginoon kasi evangelism tayo eh. Actually, nung nag-worship tayo, bigla ako naisip, bakit pumasok yung Hebrew chapter 6 dito sa preaching na to, no? Pero siguro, really, God is something into us this year. Lalo na mga mananampalataya kayo sa Panginoon. At wala na rin namang bago dito.
gusto kitang paalalahan ng kapatid, na ito na ang pinaka nakakatakot na pwedeng gawin ng ating kalayaan. Ito na yung pinakasukdulan na wala na atang nakakakilakilabot pa para sa akin. Yung mapunta ako dyan sa lugar na yan. At alam mo kapatid, hindi ka biglang mapupunta dyan. Hindi ka kayang hatakin ni Satan. Little by little. Yung hindi mo nararamdaman. Maliit na kasalanan lang yan, hindi naman kasalanan yan, pabigat lang yan, pero hindi mo naman masasabing sin yan eh. Okay lang. So, ganon kadaya si Satan. Yung sin, gagawin niyang hindi kasalanan. O kaya naman, minsan, yung kasalanan, gagawin niyang parang blessing sa buhay mo. Para unti-unti ka niyang mahatak at magulat-gulat na lang tayo, ay nandoon na tayo sa sitwasyon na yan. Alam niya, mga kapatid, nanlalamig tayo sa pananampalataya. Hindi tayo biglang bukas malamig ka na, di ba? Unti-unti yan eh. It's our everyday little choices. Every single day. Every single small decision of your life. Halimbawa, yung pagsusuklay. Minsan may factor din yan sa faith mo eh. Ba't ka nagsusuklay? What's your reason? To glorify God? To glorify yourself? Ba't ka, kung ano man yung ginagawa natin maliit na bagay, what is always the motivation behind it? So, sa Diyos, walang imposible. Pero hindi niya gagawin ng mga bagay na hindi ayon sa katangian niya. Ang sabi dito, ang Diyos ay mapagmahal na Panginoon. Pero, mga kapatid, sa kabila ng iyon, ito ang kapangyarihan ng ating kalayaan. Ladies and gentlemen, let me introduce to you your freedom to choose, your free will. Minsan nga, di ba, ito, kahit na ang isang tao sobrang sama, addict sa isang bisyo na malala talaga, at sobrang sama na ng nakaraan niya, sama ng kasalukuyang sitwasyon niya, at hindi niya na makita na may magandang kinabukasan. Pero alam mo, kapatid, sa kabila ng yon, bakit nakakalaya ang isang tao sa ganong sitwasyon niya? Kasi kahit na gaano tayo kaalipin ng isang bagay, Diyos man o ng kasamaan, meron tayong freedom to choose. Kahit pa sabihin mong gaano ka kasama, gaano kasama yung sitwasyon mo, may freedom ba rin tayo? You have a free will. This year, kapatid, gagawin ng Diyos ang nais niya, pero salamat sa Diyos dahil hayaan kanyang gawin ang nais mo. Dahil, ganun ang pagmamahal ng Panginoon. Gusto niya malaya ka. Gawin mo yung gusto mo. Pumili ka ng gusto mo. Hindi pag-ibig ang pag-control. Hindi niya tayo minanipulate. Hindi ka niya hinatak. Kusang loob mong binigay yung buhay mo sa Kanya. Ngayon, sa pagtalikod sa Kanya, pwede rin natin, kusang loob din natin itong ginagawa at hindi natin pwedeng isisi kahit kanino. Sa atin lang. Pananagutan natin yan. So yan po ang ating free will. Nakakatakot, no? Nakakatakot yung pwedeng mangyari sa atin. Pero ganun ang Panginoon. Kahit pa magdudulot sa atin ng minsan kalungkutan o pigati, hirap sa atin. Pero kasi hindi tayo magiging masaya kung hindi tayo malaya, di ba? Ayaw nga natin kinokontrol tayo eh. Hanggat maaari lahat ng gusto natin masunod, lalo na this year. Kasi pag kinokontrol tayo, nakikita ng Diyos ay hindi magiging masaya ang anak ko. At walang tunay na relasyon kung wala kang kalayaan. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya, hindi nang napipilitan ka o natatakot ka sa Kanya. Ang gusto ng Diyos, mahalin mo siya ng kusang loob. Masaya kang binibigay mo sa Kanya yung buhay mo. Sa next slide. So ito po ang kapangyarihan ng ating will. This day I call the heaven. 15 minutes na ako.
This day I call the heavens and the earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live and that you may love the Lord your God. Listen to His voice and hold fast to Him, for the Lord is your life. He will give you many years in the land He swore to give you to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob. So makikita dito, ito'y sinabi ng Diyos sa mga Israelita, binibigyan kita ng kalayaan, mamili ka. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Pero sinasabi ko sa iyo, piliin mo ang buhay upang pagpalain ka at pati ang iyong pamilya. At hindi lang yon, upang magawa mong mahalin ang Panginoon. Ano ba sabi dyan? Upang mapakinggan mo ang kanyang tinig at manatili ka sa Kanya. Ang iyong buhay pananampalataya, hindi kusa yan. Talaga. Although it's a natural thing, talaga mag-grow tayo habang nasa Panginoon tayo, pero in an unnatural way, para tayo lumago talaga, we really have to make decisions in our life. Nagsisimula pa lang tayo ngayon taon. Sinisigurado natin na, kasi malaking factor ang pagsisimula eh. Sa lahat ng mangyayari sa atin this 2024, lahat ng mabuti dahil sa Panginoon. At dahil sinunod din natin siya. Pero lahat ng hindi magandang mangyayari sa atin, hindi dahil sa Panginoon, hindi rin dahil sa mga tao sa paligid mo, kundi tayo lang. 2024. Sa next verse, ito ang kapangyarihan ng ating will, uncontrolled life. Wow, ito yung paragang nai-enjoy natin bilang mga tao. Sa lahat ng nilikha ng Panginoon, tayo ang binigyan niya ng kalayaang mamili. At ito yung masasabi nating mahal talaga tayo ng Panginoon. Kasi hindi niya tayo kinokontrol. Uncontrolled life. Gusto mo ba ng walang kumokontrol sa'yo? You are blessed, kapatid. That is a blessing from God. Biyaya yan ng Panginoon. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng kahit anong bagay sa mundo. Kahit sinong tao, ang Panginoon lang. And the Lord God commanded the man, saying, You may surely eat every tree of the garden, but the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day that you eat of it, you shall surely die. Ayan ang unang pagpili ng tao. Siguro sa mga ilang pagkakataon, pinili nila ang buhay, pero nung dumating si Satan to deceive them, a point in their life, they choose death. Pinili nila ang kamatayan. So makita mo, si Eva at Adan, hindi sila kinontrol ng Panginoon, hindi ka din kokontrolin ng Panginoon. Gusto niyo ba yun? Yeah, that's right. Yun talaga yun. Pero ang tanong, saan mo gusto magpasakop? Naman. Of course, we want to... ganyan ang tao talaga, maging practical na tayo, magpaka-reality na tayo. Kaya naman tayo umaasa ng kung ano-ano sa buhay natin kasi gusto nating masunod yung kalooban natin. Not other people. Ayaw natin masunod yung panahon, di ba? Gusto natin tayo ang masunod talaga. Pwede naman eh. Basta alamin mo lang din kung ano yung kalooban ng Panginoon. Sa Eva at Adan, nagkamali sila. Ang ganda ng foreshadowing dyan ni Adan kay Eva. Parang Christ din. Nung kinain ni Eva yung bunga, nagbibigay ng kaalaman sa tama at mali, anong ginawa ni Adan na asawa niya?
Nung inalok sa kanya ni Eva, tinanggap niya willingly. Pinilit ba siya ni Eva? Tinanggap niya willingly. It's a foreshadowing ng ating Panginoong Jesus. Tayo ang kanyang bride. Siya ang bridegroom. Nung tayo nagkasala, siya na walang pagkakasala, tinanggap niya yung ating sumpa, yung kasalanan, kinain niya. Sinamahan niya tayo sa kamatayan. That's a foreshadowing ng pagmamahalan ng mag-asawa. Till death do us part. Makita natin dito na si Adan, talagang mahal na mahal si Eva, no? Sinamahan niya. Pero hindi ko sinabing literally si Adan ay si Jesus, pero it's a foreshadow din eh. Nakita mo yung asawa niya. Pero ang problema lang kay Adan, ito hindi na foreshadowing ni Kristo kay Adan. Sinisi niya eh, no? Foreshadowing na ni Satan yun, no? Pero hindi na yung foreshadowing ni Christ, syempre. Pero yung pagtanggap niya, nung pagkakamali ng asawa niya, yung pagkain niya, ng kasalanan, nagdulot din sa kanya ng kamatayan. So, it's lang yan. Salvation. Alam nyo, ang salvation natin, hindi talaga to tungkol sa 30 minutes na. Next na. Next po. Tagal. Ayan. Ito rin ang iyong free will, kapatid. Time freedom. Yung meron kang hindi lang kalayaan, kundi meron kang opportunity to express your freedom. The Lord is not slow to fulfill His promise, as count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but all should reach repentance. Ngayon kapatid, wala ka pa sa sukdulan ng pagtalikod sa Panginoon. Kung meron man sa atin na nakakaramdam na tumatalikod siya sa Panginoon, it only means that God, He is just being patient to us. Minsan may mga tao tayo gusto ng parusahan. Parusahan sana to ng Panginoon, sumpain na to ng Diyos. Pero hindi katulad ng tao ang Diyos. Ang sabi niya, He is patient toward us. Hindi niya gusto anyone will be perish. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yung gusto ni Lord na mapahawa. Kaya buhay pa yan. Pero parang deserve no? Deserve na ba? Hindi naman. Now, dito sinasabi that time freedom, malaya ka. Biruin mo, yung kapangyarihan ng free will mo, kahit Diyos, napapabagal mo. Hindi dahil mabagal siya, pero talagang sinasadya niyang maging pasensyoso. Kung tao nga ayaw magpapaantay, di ba? Galit na galit. Mga kadate natin, ako hindi ako papayag. Pag ako, kadate ko, hindi ako sinupot sa oras, busted na yan. Tao lang yun, na hindi rin perfecto. Pero ito, Diyos to. Pumapayag siya na magdagdag pa ng ilang panahon. Ayan ang kapangyarihan mo, kapatid. Binigay sa iyo ng Panginoon. Ngayon, kaya yung mga blessing natin, hindi agad natin din natatanggap, tayo din minsan nagpapadelay niyan eh. Sa next slide. Tagal, 30 minutes tayo. The right to life. Ito naman kalayaan natin. Ito yung karapatan, mga pinaglalaban natin, no? Karapatan, privilege, freedom, uncontrolled life. Lahat yan binibigay ng Panginoon freely to you. Sayong-sayo sa ating lahat. But to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become the children of God. Iba yung binigyan ka lang ng pribileyo, pero pag sinabing karapatan, nasa iyo na yan, rights mo yan. Biruin mo ang Diyos, bibigyan ka ng rights. Ngayon, itong karapatan na to, halimbawa, lisensya ko. Privilege din ng basta karapatan. Halimbawa, ito na lang relo ko para meron tayong visual object. Ito,
Sa akin to. Okay? It's my right na suotin ko to o hindi. Ngayon, mga kapatid, hindi mo pwedeng agawin sa akin to kasi it's my rights eh. A right to own a property. Karapatan ko to, akin to, hindi mo pwedeng kunin. Ngayon, ganito rin ang Panginoon sa iyo, kapatid. I cannot imagine, it's hard to fathom the goodness of God. Pero mo binigay niya sa iyong karapatan maging anak ng Diyos. Sa kabilang banda, ano ibig sabihin nito? Nasa iyo din ang kalayaan, ang karapatan kung bibitawan mo yung pagiging anak ng Diyos. Ang rights, wala na doon sa nagbigay sa iyo. Ang rights, nasa iyo na, kaya nga binigay na sa iyo yung karapatan eh. Kaya nga sinabing karapatan, ikaw maglalaban yan. Karapatan mo yan eh. Eh karapatan pantao, pinaglalaban natin. Ngayon, yung kaligtasan mo, ikaw din yan. Karapatan mo na yan na binigay na sa'yo ng Diyos. Hindi na rin siya, alam mo, nakakabigla lang din. Itong sabi ng Panginoon, na kung sino man tumanggap sa Kanya, binigyan niya karapatang maging anak ng Diyos. So technically, hindi lang siya free gift na hindi binigay. Karapatan talaga siya na ngayon, binigay ko sa iyo, ikaw nang bahala dyan, anak. Anong gagawin mo sa kaligtasan mo? Anong gagawin mo sa pananampalataya mo? Kasi sabi, kung ang Diyos, sa posisyon ng Diyos, wala na akong magagawa dyan, anak. Kasi karapatan mo na yan eh. Ibinigay ko sa iyo yan, power mo yan. That's your free will. So, wala na ako dyan, offhand na ako dyan. Ang ginawa ko, iniligtas kita, minahal kita, inalay ko ang buhay ko sa iyo, namatay ako sa krus, muli ako nabuhay, ibinibigay ko sa iyo, ngayon ay sa iyo na yung karapatan mo. Anong gagawin mo? Kasi ako, offhand na ako dyan eh. Kalayaan mo na. Tatanggapin mo o hindi. Okay, tinanggap mo. Ngayon, anak, karapatan mong maging anak ng Diyos. Hawak-hawak mo. Walang pwedeng umagaw sa iyo kahit si Satanas. Alam mo, kahit ang Diyos, dahil siya na nagsabi nun eh, He will not violate His promise. He said that it's your right already to be a child of God. Buti na lang ang Diyos hindi sinungaling na para hindi, binabawi ko na yung karapatan mo. Hindi. Binigay niya sa iyo yung karapatan, sa iyo na yan. Ngayon, hindi darating sa punto ng isang eternity, sabihin bigla ng Diyos, hindi, ayoko na. Tatanggalin ko na yung karapatan na ako talaga. Hindi, kapatid eh. The right to own your salvation, binigay na sa iyo ng Diyos. Ingatan mo sana, kapatid. Lagi mo sanang isuot. Ingatan. Pangalagaan. Karapatan mo na yan. Hindi pwedeng sabihin sa iyo ng katabi mo, hindi ka naman anak ng Diyos, ako ang may karapatan. Naniniwala ako sa Diyos. Nananampalataya ako kay Jesus. Hindi yan nakabase sa kung ano sinasabi ng church o kung sino man. Karapatan mo yan. Napaka-makapangyarihan ng free will, no? Karapatan mo, nasa iyo na ang karapatan para maging isang anak ng Diyos. Hindi siya yung isang, ganito gagawin ko, o anak ka na ng Diyos. Hindi. Kahit anong mangyari, hindi. Binigay pa rin niya sa tao. I hope God is speaking to us. I hope na may revelation sa iyo si Lord, sino ka man, ano man sitwasyon mo. Sana naririnig mo siya. Next. Dito tayo magtatapos. But I say, may last verse pa pala. But I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the desires of the flesh are against the Spirit, and the desires of the Spirit are against the flesh. For these are opposed to each other, and to keep you from doing things you want to do. Kaya minsan, yung ating mga sarili ay nahihirapan sa buhay pananampalataya. Nasasanay tayo na ang ating pananampalataya minsan nakadepende sa tao, nakadepende sa church,
sa nagsasalita, sa sitwasyon ng buhay. To live a life which is spiritual, you have to create a life of habit talaga. Yung will natin, natuturuan yan eh. Parang yung pagbabasa ng isang bata. Ang bata, makikita mo, gusto niyang basahin pero hindi niya mabasa. Gusto niyang maintindihan kung ano yung nakasulat pero hindi maintindihan. Kaya anong gagawin sa bata para makapagbasa? Ano ituturo muna? A, B, C, D, abakada. So, syempre, hanggang sa matuto ng matuto. At yung kalayaan mo, kapatid, gamitin mo yan upang laging umayon sa kagustuhan ng Espiritu ang buhay mo. Hindi to kung gaano kalaki ang simbahan, sino man ang mentor natin. Although, may factor din yon, di ba? Hindi ko naman i-diminish yun. Pero it's our position. Pagkatapos ng simba, anong gagawin mo ngayon? Would you read your Bible? And after you read the Bible, would you obey what you have read? So yung kalayaan, ito yung kapangyarihan ng kalayaan mo. Hindi biro yung free will natin. Gusto ko mag-enjoy kayo sa buhay ninyo. O ko nga lang, alam mo mga kapatid, ayoko na ng ayoko na ng stress in life, no? ayoko na ng gulo, ayoko na ng mga kung ano, no? Actually, pwede na namang simple lang ang buhay, di ba? Pwede ka lang namang, ayun lang, wala nang pagbabago. Gawin mo na lang yung gusto mong gawin, di ba? Parang, pero we have, yung kalayaan na itong binigay sa atin ng Panginoon, ngayon taon na ito, nasa iyo pa rin yan. Nasa atin. Di mo may tuturo kahit kanino. Dito tayo magtatapos sa verse na ito. The steps of a man are established by the Lord when he delights in His ways. Ang ating tatahakin this year daw, sabi dito, ay magiging maayos. Ang bawat paghakbang natin sa buhay natin isang magiging maayos pag you delight in His ways. Pag sinabing delight, kapatid, sasadyain mong enjoyin. You delight eh. Kumbaga, para ka nga, ito yung gustong-gusto kong illustration about sa delight eh. Yung kakain ka, alam mo, kakain. Tapos ang gagawin mo, para lalo mo ma-enjoy yung pagkain, ang gagawin mo, yung iba, na-enjoy nila yung pagkain pag nanonood. Nanonood sila. Ako naman, na-enjoy ko yung pagkain kapag hindi nanonood, yung tipong walang, hindi ko naman sinabing walang istorbo, yung tipong, focus ka lang, tapos gagawa ka ng sausawan, maghihiwa ka ng sili, pipiga ka ng kalamansi, tapos yung sabaw, di ba, yung bulalo, papakuluan mo yan. You make an intentional thing to enjoy the moment. Yung sasadyain mo, gumawa ng paraan para magkaroon ka ng enjoyment sa isang bagay. Because that's the word delight. Hindi ka naman biglang mag-e-enjoy. Pag sinabing delight, it's a verb or action. Kailangan mong gawin. There are things you need to do para makaramdam ka ng kagalakan sa isang bagay. You delight in it. Kaya yun, pag pupunta kayo ng simbahan, di ba? How do you enjoy? May isang nag-share, di ba? Basta yun, isang person, sabi niya, I enjoy going to church when I'm nakaporma kasi ramdam ko na nagsiserve ako sa Panginoon, na kapag nakapustura ako. So ikaw, kapatid, how do you delight in the Lord? God, thank you for your word. Maraming salamat po, Panginoon. I'm giving to you all the glory. At sila na po, Panginoon, ang mga anak mo na tumanggap ng iyong salita. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Punta na kayo sa mga cell group ninyo.